Ang Palawan, Visayas at Mindanao ay apektado ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Paano nga ba nabubuo ito at naiba sa bagyo? Pero bago yan, alamin po natin ang magiging lagay ng ating panahon bukas mula kay April Nerio na nasa Pag-asa DOST. April. Salamat Professor Edmond sa ating balita. Bahagyang lumakas itong si Bagyong Nina habang patuloy na nananalasa sa silangan ng bansa. Alas 4 ng hapon na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,210 kilometers sa silangan ng Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 120 kilometers per hour. Inaasahan ng patuloy na pagkilos nito pa kanluran sa bilis na 9 na kilometro kada oras. Ayon kaya Pag-asa weather forecaster Jory Lois, itong pagkilos nitong bagyo Pakanluran ay dahil sa impluensya nitong high pressure area sa Hilaga. Pero later this week ay inaasahan naman na kikilos ito pa northeastward hanggang makalabas ito ng ating par by Sunday. Dagdag pa ni Jory ay hindi naman inaasahan na tatama sa kalupaan ang naturang bagyo. Itong si Bagyong Nina ay may international name na Prapirun, nang ibig sabihin ay God of Rain na ikinontribute na bansang Thailand. Sa kaugnay na balita, inaasahang mahinang pag-ulan lamang ang idudulot ng Bagyong Nina sa bansa sa mga susunod na araw. Ayon kaya Nikos Peñaranda, yan daw ay dahil humuhupa na itong southwest monsoon o hanging habagat at tuyong hangin na mula sa China ang nahatak nitong bagyo. Ito ay hudyat na raw ng unti-unting pagdating ng northeast monsoon o hanging amihan. Samantala sa lagay ng ating panahon, ang Cagayan Valley Region at mga probinsya ng Aurora at Quezon ay makakaranas po ng madalas na light to moderate rains or thunderstorms, habang dito naman sa Metro Manila at mga rehiyon ng Ilocos, Calabarzon, Cordillera, Bicol ay makakaranas po ng occasional light to moderate rains or thunderstorms. Kasama na po dyan ang Central Luzon. Ang natitirang bahagi naman po ng bansa kasama na ang Mindanao ay makakaranas lamang ng mga dagliang pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Sa iba pang balita, patuloy namang binabantayan ng Pag-asa itong low pressure area na namataan sa layong 100 kilometro sa hilagang silangan ng Villa Catanduanes. Pero ayon kay Jory ay inaasahan naman na hindi ito maging isang bagyo. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Nerio. Balik sa iyo, Prof. Edmond. Salamat, April. Kapag walang bagyo, madalas narinig natin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nagdadala rin ng kaulapan at pag-uulan. Ano nga ba ang pinagkaiba nito sa bagyo at paano naman ito nabubuo? Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay nabubuo kung saan nagsasalubong ang northeast trade winds mula sa Northern Hemisphere at southeast trade winds naman mula sa Southern Hemisphere. Ito ay magtatagpuan nakakapalibot sa mundong malapit sa equator. Dito ulit ang bagyo na may circulation at horizontal winds. Ang ITCZ ay halos vertical at halos walang horizontal winds. Kaya tinatawag din itong doldrums o nakakatamad at maalinsangang hangin ng mga sinaunang manlalayag na kung saan kailangan ng horizontal winds para paandarin ang mga sailboats. Ang init ng araw ang siyang pangunahing pinanggagalingan ng lakas nito at key component din ng global circulation system. Makikita sa mga satellite images ang ITCZ bilang isang band of clouds na nakapalibot malapit sa equator na kung saan namumuo ang mga thunderstorms. Sa ITCZ rin nabubuo ang mga kaulapan kadalasan sa hapon matapos ang pinakamainit na oras sa maghapon at nagdadala ng short but strong rains na itinatawag nating thunderstorms. Ito po si Edmond Rosales. Sana ay nadagdagan namin ang inyong kaalaman para lalo pa nating maintindihan ang lagay ng ating panahon.